Mga kwentong pambata. Ang maalamat na bulaklak. Ito ay isang alamat tungkol kay Bayami, ang dakilang espiritu sa paglikha na nagbantay sa mga tao sa Hunter Valley sa Australia. Si Bayami ang namamahala sa ibang mga espiritu at bilang ganti, iginagalang at minamahal siya ng mga tao. Lola! Bakit mahaba mga braso ni Bayami? Ang kanyang mga braso ay kasing lapad ng kanyang pagmamahal sa kanyang lupain, sa mga tao at sa lahat ng bagay na nasa loob nito. At ang mga mata niya, ang lalaki. Naniniwala kaming nakikita niyang lahat ang nangyayari dito. Bawat kaligayahan at bigati, nakikita niyang lahat. Talaga? Nakikita niya ang lahat? Oo, kahit nung nagnakaw kayo ng pulot mula sa mga pantas. Alam mo yon? Ang mga pantas o ang Wairinan ay ang mga taong natutong maunawaan ang mga paraan ng kalikasan ng higit pa sa sinuman. Sila rin ay kilala bilang manggagamot. Nagtrabaho sila kasama ang mga tao at tinatangi sila ng marami. Ngayon, binantayan at inalagaan ni Bayami ang lambak ng matagal na panahon at nagsimula ng mapagod. Uy, sa tingin ko kailangan ko nang magpahinga. Nang gabing iyon, nagpasya siyang suriin ang lambak. May ilang mga taong masipag na nagtatrabaho. Bakit hindi maayos ang pagtanim sa bukid? Nang sinuri niya, may narinig siyang may nag-aaway. Hindi mo ba tataniman ang bahagi ng bukid na iyon? Inay, sa tulong ng dakilang espiritu na namamahala sa lahat, sapat na para sa atin na mabuhay ng komportable. Paano mo nasabi iyon? Ginagawa niya ang lahat para sa atin. Ang magagawa natin ay tumulong na pangalagaan ang kanyang mga biyaya. Oh, wag mabahala. Gagawin yan ni Bayami para sa atin. Nabigla si Bayami nang marinig niya ito. Naglibot siya at narinig niya ang mga parehong bagay. Anak, tulungan mo ako na pakainin ang mga manok. Okay lang. Gagawa ng paraan ng dakilang espiritu. Paraan? Ang mga tao ay lubos nang nasanay na tinutulungan sila ni Bayami, kaya inaasahan nilang siya ang gagawa ng lahat. Magiging ganito pala yun. Sige. Kinabukasan, pinaalam niya sa mga tao ang kanyang pag-alis. Dumating na ang oras ng aking pag-alis upang magpahinga. Lubhang nalungkot ang mga tao at siya'y kanilang pinagmasdan habang paakyat sa banal na bundok. Ngayon, karamihan sa kanila ay nag-iisip na sila iniwan niya na may sapat na pamumuhay pero walang gagawin. Tara mga anak, tulungan niyo akong magtanim sa bukid. Nanay, relax ka lang. Sabi ko nga, ang mahika ng dakilang espiritu ang gagawa nito. Ngunit wala na siya dito. Anong mahikang pinagsasasabi mo? Baka, may iniwan siyang mahika dito. Hindi niya tayo iiwang mga tao lamang ng basta-basta. Lamang? Hindi lang tayo lamang. Kaya natin gawin ang sarili nating gawain nang walang inaasahan o ginagambala si Bayami para gawin yun para sa atin. Oo na. Ang mga tao sa buong lupain ay nag-akalang may iniwang mahiwagang mga bagay si Bayami para matapos ang mga bagay. Pinuputol mo ang maraming puno. May mga tinanim ka bang mga pamalit nito? Hindi, di na kailangan. Tutubo na lang ang mga yan. Gagawin yun ni Bayami para sa atin. Makalipas ang ilang linggo, ang mga halaman at puno ay nagsimulang matuyo. Ang mga prutas, lahat ay nasira na. Lahat ay nagmamasid ng may takot habang ang mga pastulan ay unti-unting nawawala sa mga mata nila. Ha? Anong nangyayari? Nagsimulang matuyo ang kagubatan at ang mga tao ay nawalan ng malaking bahagi sa kanilang pangangailangan. Ang mga tanawin ay naging tigang at malungkot. Nawalan ng kulay ang kaparangan. Wala na ring sariwang hangin at wala na ring pulot. Pinaganda ni Bayami ang buong lambak ng maraming bulaklak kaya nakakagawa ng pulot ang mga bubuyog. Pero ngayon,
Kailangan natin puntahan ang mga Werinon. Oo! Ang Werinon, alam nila kung paano ito aayusin. Pumunta sila sa mga Werinon at nakita nila ang mga taong nagtitipon. Parang awan nyo na po. Tulungan nyo po kami. Oo, alam ko. Gusto nyo ng pulot pero kailangan ko ng mga bulaklak at bubuyog para gawin yun. Kung wala sila, walang pulinasyon, walang mga bagong halaman, walang gamot. Bakit hindi mo bantayan ang mga bubuyog mo? Ano? Dapat ayusin mo ang pagbantay sa mga bulaklak mo. Kung ano man ang nangyari, kailangan nating ayusin yon. Pakiusap mga pantas, mukhang si Bayami lang ang pag-asa namin. At kayo lang may kakayahang makausap siya. Kami? Ibig mong sabihin, aakyatin ang banal na bundok? Ay, mukhang yun lang ang tanging paraan. Maghanda kayo. Mahabang akyatan to. Oh, ang pag-akyat ay mahaba! Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ang tatlong Werinon at nagsimulang umakyat. Hindi tayo aabot sa dakilang espiritu. Tigilan mo ang pagreklamo. Baka mahanap natin yung mga bubuyog na nakatakas sa iyong pangangalaga. Pakiusap, ang tanging bagay na inintindi mo lang ay ang iyong kasintahan. Siguro lahat ng bulaklak ay ginamit mo sa kanya sa halip na para sa may sakit. Inggit ka lang. Sabi ng mahal ko na siya'y maghihintay sa akin. Ang pag-akyat ay napakahirap at tumagal ng 4 na araw. Nakikita nila ang mga ulap na malayo sa itaas nila. Doon nagpapahinga ang mga espiritu. Wala pang taong nakarating doon. Tanong ko lang, kailangan natin? Ang sagot, oo kailangan. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, lumalamig ngunit nagpupursigi sila. At biglang isang ulap ang bumalot sa kanila. Tsih! Di ako makakita. Ako rin! Oh! Lahat sila ay dinala pataas ng maayos. Ang ulap ay nawala at nagpakita si Bayami. Dakilang espiritu! Napakabihira ang makakita ng mga tao na umaakyat sa sagradong bundok, na hinaharap ang lamig kasama ang mga mapanganib na bangin. Bakit kayo nandito? Ipinaliwanag nila sa kanya ang sitwasyon at habang ginagawa nila iyon, nagningning ang kanyang mga mata. At ngayon ay naparito kayo sa akin. Sabihin nyo, bakit hindi nyo inalagaan ng maigi ang mga bagay na binigay ko na sa inyo? Sa halip na sayangin ito sa nakakapagod at mapanganib na paglalakbay na ito. Ang tatlo ay nagtinginan ng medyo nahihiya. Totoo nga na sila ay naging biktima ng kawalan ng pag-iingat. Patawad dakilang espiritu, pakiusap, tulungan nyo kami. Nakita mo ang hardin na yon? Maaari kang kumuha ng iyong kailangan, ngunit sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Napamangha ang mga Werinon. Sa harap nila ay isang kahanga-hangang hardin. May mga halaman ang bawat uri, prutas, gulay, butil at bulaklak. Walang katapusan! Paano natin hahanapin ang kailangan natin? Sagot ay, kailangan natin! Nagsimula silang mamitas ng kanilang kailangan. Hindi higit sa 1 o 2. Hindi inaasahan ng mga Werinon na mangungulekta o magtatrabaho noong nagpasya sila sa paglalakbay na ito. Hindi sila nakapagdala ng kaeng o karagdagang tela. Paano natin bubuhatin ang mga ito? Isa sa kanila ay pumunit ng manipis at mahabang tela mula sa kanyang suot. Kakaunti ito. Kailangan natin magtiis kung anong meron tayo. Kasalanan natin kung bakit tayo nandito at ayusin natin ang ating pagkakamali. Pinitas at inipon nila ang mga halaman na kanilang nakuha. Ngayon ang hardin ay mayroong kapangyarihan ni Bayami. Kaya may mga lugar na napakainit. Habang ang ibang lugar ay napakalamig. Salamat! Sa likod ng mga pagsubok, sila'y nagpursige. Inisip nila ang kanilang tuyong lupa at ang mga taong nakatera doon na nagbibigay sa kanila ng lakas. Si Bayami ay tahimik na nagmamasid. Sa wakas, naipon na nila ang kanilang kailangan at nag-iisip kung paano bababa. Di natin alam kung paano o gaano tayo kataas dinala ng dakilang espiritu. Kung ganon,
Wala na kayong dapat alalahanin pa. Dadalhin ko kayo pababa. Ito ay karapat-dapat sa inyo. Si Bayami at ang mga pantas ay bumaba mula sa bundok patungo sa lambak gamit ang puting ulap. Habang palapit sila, nakita nila ang lupain ngayon na malungkot ng tingnan. Ang mga tao ay tumingin sa kanila na may malalim na mga mata, manipis na mga pisngi at mukha silang malubha. Dakilang espiritu at mga pantas, nagbalik kayo. Aking mahal. Naku! Anong nangyari sa iyo? Ang mga tao ay naglakad patungo sa ulap at lumuhod sa harap ni Bayami. Tiningnan niya sila na may kalungkutan. Nakakalungkot na inaasahan ninyo na ako ang gagawa ng lahat para sa inyo. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa inyong mga sarili. Dapat tinulungan mo ako magpakain ng mga manok. Huwag ngayon, Ama. Hindi. Dapat tinulungan mo siya sa pagpapakain ng mga manok. Dapat ginampanan ninyo lahat ang iyong mga parte sa pagpapanatili ng lambak. Maaring ako ang lumikha ng mga bulaklak at puno, ngunit hindi dapat kayo umaasa ng lubusan sa akin. Patawad po, dakilang espiritu. Kami ay naging pabaya at nakalimutan namin gampanan ang aming mga tungkulin. Hanggat nauunawaan ninyo. Nakita ko ang inyong pagsisikap na ituwid ang inyong pagkakamali. Ngayon, gawin rin ninyo ito para sa lahat. Bumuga si Bayami ng ilang mga bulaklak at inutusan niya ang hangin na ikalat ito kahit saan. Pagkatapos, hinarap niya ang mga tao. Pumunta kayo at diligan ng lupain, alagaan ito at mag-ani muli. Ngunit sa pagkakataong ito, gawin ninyo ito sa sarili ninyong pagsisikap. Ang mga tao ay yumukod, habang si Bayami ay lumipad pabalik sa kalangitan. Sumikat ang araw at may dala itong bagong pag-asa. Sa sandaling sumikat ang araw at nagliwanag ang kalangitan, nagtatanim ang mga tao ng buto at bulaklak. Dinidiligan ang mga halaman at inaalagaan ng matagal. Nangailangan ito ng oras, pagsisikap at maraming pasensya, pero naging maganda naman ang resulta. Ang kaparangan ay namulaklak na mga matingkad na bulaklak at ang hangin ay nabuhay sa huni ng mga bubuyog. Sa wakas, ngayon ay oras na para gamutin ang lahat. Pinagmamalaki kita. Oh! Ha! Naamoy ko na ang unang sibol. Ang kagubatan ay bumalik sa kasiyahan ng lahat. At ang lambak ay muling lumiwanag at gumanda. Oh! Ha? Natutunan din ng mga tao na ang umasa sa iba ay hindi magandang bagay. Lahat tayo ay may sariling responsibilidad na dapat pangalagaan. At sa paunti-unting pagkakataon ay nag-aambag sa isang buo at magandang mundo.